Students, welcome to your Math 9 class. And for today's video, we're going to continue our discussion about similar triangles. But to be more specific, for today, we're going to learn how to solve similar triangles, okay? So, ang ibig sabihin natin when we say solving similar triangles, ay kailangan lang nating hanapin yung mga unknown measurements kapag given na tayo na yung dalawang triangles natin ay similar, okay? So, the question that we will answer for today is that what if you are given two similar triangles but some of the measurements are unknown? Okay? So, kapag given ka na ng dalawang similar triangles pero may mga measurements, to be more specific, madalas po ay measurements ng sides ang nawawala. So, ano daw po ang kailangan nating gawin? So, eto nga po yung kailangan nating isolve. Okay? So, eto po ang isang example noong ating problem. Okay? So, meron tayong dalawang triangles dito. Okay? So, kung mapapansin nyo, meron tayong dalawang given na angles. So, sure tayo that the two triangles are similar. Okay? So, kung mapapansin nyo rin, bukod sa meron tayong mga measurements na given dito, this side is 20 meters, this side is 16, this side is 18, pero meron tayong side na wala pong measurement. Okay? So, obviously, ang kailangan natin gawin para sa example na ito ay isolve natin kung ano ba yung value ng x or the measurement of your side LM. Okay, so ito po yung atin uling given na triangle or similar triangles. So, ang alam natin, kapag meron tayong similar triangles, bukod doon sa ating mga angles ay congruent, dapat daw po yung ating mga corresponding sides are proportional. Okay? Or kapag kinuha natin yung ratio ng lahat na magkaka-pair na sides natin, makukuha lang natin ay pare-parehas na answers. Okay? So, yun po yung gagamitin natin para po sagutan etong problem na ito. Since alam naman natin na similar yung dalawang triangles natin, we are sure that the corresponding sides are proportional. Okay? So, gawin po natin. So, mula dyan sa ating dalawang triangles, we can conclude that yung ating magkaka-pair na sides, we have side BC. So, ito po yun. Ang ka-pair niya po ay itong ating side MN. Okay? Tapos, yung ating side AB, ang ka-correspond naman niya po ay yung ating side ML. Okay? And syempre, yung other side na natitira ay yung AC at saka yung LN, pero okay lang po na hindi na natin isulat yon since wala naman sa kanila yung hinahanap natin. Okay? So, i-plug in natin yung mga values or mga measurements na given. So, ang BC natin is 16 meters. Ang atin pong MN ay equal lang sa 8 meters. So, if we simplify 16 over 2, equal lamang po iyan sa 2. 16 over 8, equal lamang po iyan sa 2. Okay? So, ganun din yung gagawin natin sa ating AB. So, ang AB natin ay 20. Tapos, ang atin namang ML, ito po yung hinahanap natin. Okay? So, kapag ganun po ang given sa atin, since they are proportional, dapat if we equate yung dalawang values natin, mag-i-equal lang po sila. Okay? So, I'm going to use this one. So, I have 2. Equal lamang daw siya sa 20 over x. Kasi nga po, proportional sila. So, equal yung dalawang ratios natin. Okay? So, meron tayong 2 equals 20 over x. So, naturo ko na po ito from the first quarter kung paano natin isosolve ito. So, pwede natin gamitin yung cross multiplication. Lagyan natin ng over 1 para hindi tayo malito. And then, if I cross multiply this, magkakaroon ako ng 2x ay equal lamang po sa 20. And dividing both sides by 2 will give me the value of Rx, which is equal to 10. Okay? So, ibig sabihin nun,
yung value ng x natin or yung measurement po ng ating side ML ay equal lamang po sa 10 meters. Okay? Any question po or clarification para dito ay pwede nating sagutan sa ating webinar pag nagbigay po ako ng ating more examples. So let's move on with more examples para mas maintindihan pa natin kung paano nag-work yung pag-solve natin ng ating similar triangles. So again, you're given two similar triangles. So kapag given ka na ng similar triangles, yung lahat ng mga properties natin, the corresponding sides are proportional, the angles are congruent, pwede po natin yung gamitin. Okay? Para ma-solve natin yung hinahanap po. Okay? So para po dito, obviously, we're asked to find the values of our x at saka po y variables. Okay? And again, yung x and yung y natin ay measurements po ng ating mga sides. So kapag sides ang pinag-uusapan, dapat po proportional po yung lahat ng ating mga sides. Okay? So let's start by getting the ratio of each corresponding side. So yung magka-correspond po sa atin ay yung ating AB. Tapos ang ka-correspond niya is obviously yung atin pong DE. So itatanong nyo sa akin, Miss, paano po namin malalaman kung alin yung magka-correspond kung hindi naman po given yung similarity statement? So makikita nyo dun sa ating mga naka-indicate po na mga symbol. So, ito yung angle A, congruent sa angle D, tapos yung angle B, congruent sa angle E. So, sila yung magka-correspond. So, obviously, yung side na to, ang ka-correspond niya ay dapat yung nasa pagitan noong dalawang congruent angles na given natin. So, yung 6, ang ka-correspond niya ay ito pong 4. Okay, so ganun po tayo tumingin ng magkaka-correspond or magkaka-pair na sides kung hindi po natin makita doon sa shape noong ating triangles. Okay, kasi minsan sa appearance or dun sa shape lang ng triangle natin, makikita na natin kung alin po yung magka-pair na sides. Okay? So, ilalagay ko lang po dito yung values na rin natin. So, ang AB po natin ay 6. Ang DE naman natin ay 4. Okay? And then, moving on dun sa other pairs pa ng ating mga sides. So, I have BC. So, ang BC naman, obviously, ang ka-pair niya po ay, so, ito yung green na angle. So, ibig sabihin, nandito rin yung ka-pair niya dapat. So, we have EF. And then, yung values natin, we have 7. Tapos, ayan na yung hinahanap natin yung X. And lastly, since hinahanap din natin yung third side natin dito, gagamitin natin yung third corresponding sides natin. So, we have AC. Yung natitira po ay yung ating DF. Okay? So, ang AC natin ay 8. Ang DF naman natin ay equal lang sa Y. Okay? So, syempre, hindi po natin pwedeng ipag-equate ang 7 over X at 8 over Y. Although, tama yun kasi sila ay proportional. Pero obviously, hindi po tayo makakapag-solve ng values kapag sila pong dalawa yung ginamit natin. Okay? So, ang ibig ko lang sabihin, dapat i-prepare natin sila doon sa may kompleto na values noong numerator at denominator para po isa na lang talaga yung variable na hinahanap. Okay? So, para sa first part natin, we have 6 over 4 or you can simplify that. Walang problema. Equal lang po siya sa 7 over X. Okay? And then, para dun sa Y naman, I can also use 6 over 4 and then that's equal to 8 over Y. Okay? And then, let's use cross multiplication. So we have 6x is equal to 4 times 7 is 28. And dividing both sides by 6 will give me the value of our x, which is equal to 14 over 3. Okay? So I suggest, kung hindi po nakalagay sa instruction na gawing decimal, gamitin na lang po natin yung ating fraction in lowest terms. Okay, so this is 14 over 3. That's the value of your x. Okay, so puntahan naman natin yung ating value ng y. So, ganun uli yung gagawin ko. By cross multiplication, magkakaroon lang ako ng 6y is equal to 32. And dividing both sides by 6 will give me the value of my
y. Okay, so simplify lang natin ito. So magkakaroon lang po ako ng 16 over 3. So dinivide ko lang parehas by 2 kasi yun yung kanilang common factor. Okay, so ulitin ko lang, kung hindi po nakalagay sa instruction na gawin natin siyang decimal or i-round off natin yung decimal into 2 decimal places, ang atin pong answer dapat ay in fraction na naka-lowest term po. Okay, so the value of our x is 14 over 3 and the value of our y is 16 over 3. Let's have our last example for this pre-recorded video. So again, you're given two similar triangles and you're asked to find the unknown measurement. And that unknown measurement is the value of our k. Okay? So let's start by identifying kung ano po yung ating mga corresponding sides. Okay? So side na naman po yung nawawala. So dapat ang corresponding sides po ay proportional ang gagamitin natin na property. Okay? So, importante na malaman natin kung alin yung magkaka-pair. So, tingnan natin yung angle. Ito yung angle. Ito yung angle. So, obviously, ang magka-pair po ay ito. So, tingnan nyo rin yung shape natin ha. Etong 10. Ang ka-pair niya po ay etong 20. Okay? And obviously, etong 4. Ang ka-pair niya po ay yung 8. Okay, so wala kasi tayong mga pangalan dito ng ating vertices. So, yung numbers na lang yung gagamitin ko. So, let's use 20 over 10. That's the first pair. And then the other pair, meron po tayong 8 over 4. Okay? Pero ang kailangan nating masagutan is that yung ating 12 over k. So, let's find the value of our k. So, pwede nating i-equate sa kahit na alin sa dalawang ito since buo naman po yung ating numerator and denominator para dito sa mga values na ito. Okay? So, kung gusto nyo i-simplify yan as 2 or 2 over 1, wala tayong problema. So, yung ating magiging solution dito ay 2 is equal to 12 over k. Okay? So, again, para hindi malito, maglagay tayo ng denominator na 1 and then mag-cross multiply na po tayo. So, magkakaroon ako ng 2k ay equal lamang po sa 12 and dividing both sides by 2 will give me the value of k which is equal to 6. And obviously, kapag plinag-in ko po dito yung 6, 12 over 6. So again, equal lang po sa 2 yung ating magiging ratio. So we're sure that the three corresponding sides are proportional. So any questions po or clarifications ay pwede nyong i-message agad sa akin or tanong natin sa ating webinar on Thursday. So para po makapaghanda na rin kayo, so kung naintindihan nyo naman po ang ating discussion sa pre-recorded video na ito, wala na tayong problema, kailangan na lang kayong mag-practice, okay? So make sure to watch and understand the content of this pre-recorded video and be ready for a sit work during our webinar on Thursday, that's May 12, about solving similar triangles, okay? So sa atin pong webinar ko ibibigay yung sit work, so magbibigay lang naman ako ng additional examples, tapos i-entertain ko yung mga questions ninyo and other clarifications. So, dun sa time na natitira, gagawin po natin yung ating sit work. Okay? So, you have to prepare a calculator para mas madali po tayong makapag-simplify kasi i-ask ko po kayo na gawing decimal yung answers. Any clean sheet of paper kasi doon nyo po ilalagay yung inyong solutions and answers. And syempre po, ball pen para po clear yung pagkakasulat ninyo ng solutions and answers. Okay? So, yung iba pang detalye tungkol dun sa Sitwork number 1 ay gagawin na lang natin or ibibigay na lang natin sa ating webinar on Thursday. And that's all for today's video. Thank you so much for watching and see you sa ating webinar on Thursday. Bye-bye!